Sa susunod na linggo na isasalang sa formal na pagdinig ng House Committee on Justice ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang pagdedeklara sa reklamo na sufficient in grounds. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa kamera, sa Mobile Journal, Amy Atienza. Amy? Tuloy na nga sa opisyal na pagdinig ang House Justice Committee ngayong idineklarang sufficient in grounds ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Linggo, matapos ideklarang sufficient in form and substance ang third at fourth impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, sufficiency in grounds naman ng reklamo ang tinalakay ng House Justice Committee. Noon lang Lunes, naghain ng sagot sa alegasyon ang bise. Kinuwestiyon niya ang constitutionality ng proceedings at wala raw umanong ultimate facts na nakapaloob sa reklamo. Pero para sa mga mambabatas, hindi sapat ang naging sagot ni VP Sara para maipaliwanag kung bakit hindi dapat ituloy ang pagdinig sa impeachment. Sinayad natin na ang rason kung bakit mabilis ito ay dahil wala pong sagot na binigay si VP Sara Duterte. Meron siyang response ad cautelam, with caution, pero wala po itong pagsagot sa mga alegasyong nasa third or fourth impeachment complaints. Pinapakita nga dito na yet again ay balak mo naman niya takasan ang accountability sa sarili niya. Kaya mabilis ang naging deliberasyon ng komite para ideklarang sufficient in grounds ang impeachment complaint. Ibig sabihin, uusad na sa hearing proper o pagdinig ang komite. Doon hihimayin ang mga dokumentong nakalakip sa reklamo, pati na rin ang mga testimonya kabilang ang magiging pahayag ni Ramil Madriaga sa posibleng impeachable offenses ni Duterte. Kung sakali man daw na biglang magbitiw sa pwesto ang bise sa gitna ng impeachment proceedings, ito ang naging pahayag ni Committee Chairperson Jervy Luistro. The impeachment proceedings should continue because there are two principal penalties. If convicted, one is removal, the other is perpetual disqualification to hold any public office. Itong opisyal na pagdinig ng House Justice Committee sa March 25 sa kabila yan ng session break ng Kamara at magtutuloy-tuloy ito sa April 14, April 22 at April 29. Pops J? Amy, paano nasabi ng mga miyembro ng komite na hindi naman nasagot ni VP yung aligasyon sa kanya? Pops J, ang sinasabi kasi dito ng mga mambabatas ay medyo vague yung naging response ni VP Sara dahil ang hinihingi nila ay yung specific nga na explanation o mga paliwanag ni VP Sara tungkol doon sa mga nakalakip na alegasyon sa kanya doon sa dalawang natirang impeachment complaints. Pero wala kasi nga naging paliwanag si VP Sara sa kung bakit nga ba may paggastos ng confidential funds or iba pang mga alegasyon laban sa kanya. Kaya yun yung sinasabi nila naging non-answer itong response ni VP Sara. Amy, sa susunod na Miyerkules na ang hearing, anong inaasahan nating mangyayari? So far, Pops J, dito natin maasahan sa March 25 na matatalakay na rin mismo yung grounds. Uunahin muna nila yung mga dokumento nga at yung mga alegasyon na nakalpaloob doon sa mga reklamo laban kay VP Sara. So kabilang dyan yung sa confidential funds, yung sa bribery, pati na rin bribery sa DepEd employees, pati na rin yung unexplained wealth ni VP Sara. Aabangan natin kung kakasama na nga rin si Ramil Madriaga para mag-testify doon sa mga naging pahayag niya na naisama din dito sa mga reklamo, Pops J. Amy, sino lang ang pwede magtanong dun sa mga magiging testigo? So far, Pops J, of course, yung House Justice Committee, syempre sila ang pinaka-mangunguna nitong impeachment proceedings. At yun nga, pag may mga tumestigo dito, syempre naka-invited din dito yung mga endorsers, pati na rin complainants, para nga marinig din nila kung ano nga ba yung nangyayari doon sa hearing mismo, Pops J. Amy, may sagot na ba ang komite sa hirit na ilagay si Ramil Madriaga sa protective custody?
Sinisigurado naman, Pops J, no, na nasa protected, na ilalagay nila sa protective custody itong si Ramil Madriaga. Though hindi pa natin totally alam kung ano nga ba yung magiging proseso nito at kung kailan nga din siya magpapakita dito mismo sa Kamara. Pero kino-consider naman ng House Justice Committee, lalong-lalo na ni Chairperson Jervy Luistro, na may lagay nga at mabigyang proteksyon kung sino man ang magte-testify ukol dito sa impeachment ni VP Sara. At Amy, paano kung hindi sumipot sa pagdinig si VP Sara? Kagaya din, Pops J, no, kung magbitiw siya sa pwesto tulad ng nasabi natin kanina, ganun din naman ang mangyayari. Magtutuloy-tuloy pa rin talaga ang usapin o ang pagdinig ng House Justice Committee ukol nga dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. So far, ay nasabi naman nila na ang kinakailangan talaga nila ay marinig talaga yung paliwanag ni VP Sara, pero kung hindi siya magpakita, ay magpo-proceed pa rin sila sa proceedings ng impeachment against her. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.